ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. So ngayon naman po ay pupunta po tayo sa magbibigay ng kaniyang conversion story at testimony. Nauna itong nagtaas ng kamay kanina, si Ariel Band. Hello po, magandang gabi po sa inyo, Ariel. Mayong gabi sa ating mga Ayan. kapatiran po. Mayong gabi, brother. Pwede Isang mo malamig malaman na gabi kung po mula sa Palawan. Palawan, ayan. Yes po. Po. Mula sa Palawan po si Brother Ariel. Salamat po, Brother Ariel, sa pagpasok ninyo at pagsagot ng aming panyaya. Sa muli po, pwede bang malalaman natin kung ano yung testimonya po ninyo o epekto ng ating programa po sa buhay po ninyo, Brother Ariel? Okay po. Ako po ay isang dating born again. Isa po akong youth leader ng college. Then, syempre, gaya din ng isang ordinaryo at isang normal na born again. Yung mga katanungan ko sa simbang Katoliko, ganun din ang katanungan nila. Yung katanungan nila, ganun din ang katanungan ko. Ayan po, sa nakuha po namin kanina sa iyong sinabi, dati ka palang born again. Pwede ba Yes, yung may pagpatuloy mo, kapatid, yung nangyari po sa inyo? Yes po. So, nung ako talaga, I grew up in a Catholic family. My parents are Catholic, yung mga magulang ko po at mga lolo't lula ko. So, nung high school, na-open yung aking mind sa usapin ng tungkol sa Panginoon dahil sa mga misyonero ng Seventh-day Adventist sa aming lugar. So, mula doon, nagkaroon ako ng desire at nagkaroon ng hungriness sa heart ko para hanapin si Lord. So, nung college ako, siyempre nagkaroon ng mayroong mga Bible study at nag-attend ako doon. Na-invite ako hanggang sa doon ko nakita ang Panginoong Hesus sa ang pagmamahal sa kanyang mga salita. Doon nagsimula. So, hanggang po sa naging active ako na member ng church. And then, naging youth leader po ako, naging preacher, naging cell group leader. Then marami po akong naakay na kasama ko rin mga kaibigan ko sa church. So, to make the long story short, nung nagkaroon na po ako ng work at nagkaroon na ako ng asawa, so dahil sa palagay ko ako po ay malakas, ako ay talagang siyempre, tumaas na po yung aking self-confidence. So, ang napangasawa ko po ay isang Catholic. At dahil naman po, pwede naman akong magpatuloy sa aking pananampalataya habang siya ay aakayin ko siya sa aking pananampalataya pagdating ng araw dahil pinag-pray ko po yun. Nung nagsama na po kami ni Mrs. Pag Sunday, siya po active sa church, sa Catholic Church. So ako naman po ay hindi ako pupunta sa church namin dahil sa Puerto Princesa po yung church namin, medyo malayo dito sa bayan na kung saan kami naroon. At yun po, minsan sinasamahan ko siya pero hindi naman ako nakikinig sa mga kasi nang una, isa pong malaking question sa akin nung mga panahon na yon ay masyadong ceremonial po yung mga nagaganap sa misa. So parang paulit-ulit na lang po siya, naging parang para sa akin po, nawala yung sense ng spirituality nung activity kasi dahil sa ceremonial yung nangyayari. So, at saka isa pa po, syempre bilang isang ordinaryong born again, question din po sa amin yung mga ribulto, yung mga ulit-ulit na dasal, si Mama Mary, at marami pa pong iba. At dahil po doon, tumagal po ng 8 taon ang aming pagsasama na ganun pagka-Sunday. Naging isang mabigat sa kanya kasi hindi kami magkasama. At siyempre sa akin mabigat din dahil lumalaki yung mga bata at hindi nagkakaroon ng direksyon pagdating sa pananambahan. So,
Sa loob po ng 8 years na yon, nung nagkaroon po ito yung mga dumating po sa kaalaman ko itong prosperity gospel na ito, na syempre ito po ang usual na tinuturo ngayon sa maraming simbahan ng born again church. Ano po? Nagkaroon po ako ng malaking katanungan, no, sa born again church. Kaya nag-seek po ako ng mga churches kung saan pwede ko pong iakayin yung aking pamilya para sama-sama po kami magsimba tuwing araw ng linggo. Siyempre, sabi ko po, uunahin kong hanapan ng sagot yung sa church ni Mrs. Kasi anong sinabihan niya po ako na magsimba ka na kasi sa amin, sabi niya sa Catholic. Sabi ko naman po, hindi ako mag-grow, parang hindi ako mag-grow, sabi ko. So, dahil po doon, parang si Mrs. syempre, marami rin siyang mga katanungan. At although na Catholic siya, marami, nakikinig siya sa akin. So, hanggang sa dumating po sa point na sinabi niya sa akin na maghanap ka na kasi ng church mo para sasama na ako sa iyo. Pero po, nung dumating sa point na ganun, syempre, ang isa pong way para makahanap ako ng mga teachings na hinanap ko at para masagot yung mga tanong ko sa Catholic Church, pupunta po ako sa online, sa YouTube, sa Facebook, hanggang sa matagpuan ko po isang gabi yung isang pari na dating pastor ng born again na naging Catholic priest. So isa pong malaking sa akin yun, malaking tanong at malaking naintriga po ako doon. So naghanap po ako sa YouTube hanggang sa natagpuan ko po si Noedora, and then hanggang sa po napunta ako dito sa Punto por Punto. So sa gabi po na yon, hindi po ako natulog. Hindi ko tinulugan at nagkukwentuhan kami ni Mrs. Nag-open ako kay Mrs. ng mga natutunan ko about sa Catholic Church na napaka-biblical pala, napaka-historical pala nitong simbahan na ito na tinalikuran ko. No? At saka, kasi ako po ay isang history major at yung mga dating tanong, no, sa aking puso at saka sa aking isipan about sa Catholic Church ay unti-unti pong nasagot nung gabi na yun. Saka tuwing meron akong tanong na nasasagot, ino-open ko kay Mrs., sinishare ko kay Mrs. Hanggang po sa nagpintuhan kami hanggang madaling araw. And then, yun na po, kumbaga yung hinahanap ko po na biblicality at saka historicity ng Roman Catholic Church ay nasagot po. And then, isa po sa nag-touch sa aking heart nung gabi na yon ay ang teachings po about kay Mama Mary. Yung blessedness, pagiging blessedness ni Mama Mary na very acknowledged po sa Bible na dati ay hindi ko na-appreciate. No po? Sabi, full gospel yung aming church at nag-preach ako ng full gospel. Pero hindi na-appreciate yung pagiging blessed ni Mama Mary. Chapwera po si Mama Mary sa akin noon nung time na yun. Pero during that night, tinouch po ni Mama Mary yung aking heart hanggang sa kinilabutan po ako at paiyak po ako at napadasal po ako sa kanya. Then po, nung umaga, pagka-umagahan po ay Sunday po yun. Yun po ay Feast of the Assumption of Mary. So, nung niyaya na po ako ni Mrs. na magsimba, nung araw na yun, sumama po ko. Yun po ang first na simba na bukas po ang aking puso at isipan sa pakikinig ng misa. At saka, as days goes by po, nag-grow po ang aking learning how biblical the Roman Catholic Church is. At saka po, lalo na nung maintindihan ko kung gaano kaganda ang kahulugan ng Holy Eucharist, that the grace of God ay nagfo-flow and salvation is flowing through the Holy Eucharist. Doon po talaga ako
parang doon ko po naramdaman yung touch ni Lord na matagal ko na pong hinahanap. Yun nga po, ang aking pagpunta dito sa Catholic Church ay hindi dahil sa hatred sa ibang simbahan. Hindi po ito dahil sa galit o dahil sa pagkamuhi o hindi po ako minulat ng mga katuruan na magalit sa ibang simbahan para yakapin ito. No, ito po ay bunga ng pag-ibig, bunga po ito ng pagkauhaw sa Panginoon, pagkauhaw sa kanyang mga salita. At saka dito ko po, as days goes by, dito sa Roman Catholic Church ko po nakita through history and through the Bible na although marami pa akong mga tanong na kailangan sagutin, but this is the church that I'm looking for, kung saan ma-worship ko si Lord habang buhay at masaserve ko siya. Ano po? So, sa ngayon po, nung nakaraang Sabado ay yun po ang aking unang meeting sa katikis ng aming parokya. At ako po ay nagkakatikism na at pag natapos po ito, ako po ay magpapabinyag sa Roman Catholic Church. Maraming salamat po. Yun lang po ang ma-share ko sa ngayon. Marami po akong gustong sabihin. Nag-overflow po ang aking pakiramdam kasi hindi ko po akalain na mangyayari itong time na to na mag-share po ako bilang patotoo sa Roman Catholic Church. And then dito po sa inyong program, marami rin po akong natutunan. Malaki ang pasasalamat dahil nabuksan yung aking isipan dito sa inyong program. Marami akong tanong na nasagot. At saka patuloy po akong sumusubaybay sa inyong programa at sa inyong mga video sa YouTube. Yun lang po, maraming salamat. Magandang gabi. Ayan po. Tanong ko lang kapatid, nung andyan ka pa sa dating simbahan, nung born again, ano ba yung posisyon po ninyo? Isa po ba kayo sa mga mangangaral doon? Kasi nasabi mo kanina, nagpe-present kayo ng gospel doon sa doktrina po ninyo. Nung una po, syempre kasama na po yun sa init ng pagsiserve mo kay Lord na ikaw ay maging magamit ni Lord sa anumang talent na meron ka. At saka nung time po na yon, naging active po talaga ako at nagkaroon po kami ng mga churches, home churches, mga cell groups, at sa university po nangaral po ako ng marami po kami mga grupo na maliliit na groups kung saan yung mga estudyante ay dinadala namin para preach mo namin. So, ang teaching naman po namin ay about sa mga basic moral teachings po ng Bible. Yan. Hindi po kami nakafocus sa mga doctrines. Gayon pa man, siyempre kami po bilang mga na doktrina po kami nung core doctrines ng church. How about yung mga anak po ninyo kapatid? Kasi Katoliko yung misis mo pero ikaw noon hindi. Ano yung saan sila nabinyagan? Nabinyagan sila sa Catholic Church. Yun nga, sabi ko kay Mrs. Itong mga nakaraang araw, salamat dahil hindi ka sumama sa akin. Hindi mo talaga ako tinulak kasi gumib up na siya kasi ayaw niya na tumanda kami, na magkaiwalay kami ng church kasi experience din po yun ng parents niya at nakikita niya kung gaano kahirap. So mabigat sa kanya pag Sunday. At gayon din sa akin, syempre sa akin hindi lang Sunday, araw-araw talaga sa akin mabigat dahil pressured po sa akin na gusto kong iserve si Lord. Pero wala naman akong church. Tsaka isang reason naman bakit hindi ako bumalik doon sa mga churches o maghanap ng church na malapit dito, na born again church, dahil nga po sa ayokong sumugal. Kung baka sabihin lang natin sumugal sa isang church na baka sa huli prosperity gospel para yung tinuturo po. At syempre ay tinitingnan ko yung church fairly and sparely based on
Based po ako dun sa Bible, and then based po ako sa history. So kaya po nung sinimulan ko pong inaral itong Catholic Church, eh amazed po ako na lahat po ng tanong ko noon na nung ako'y nasa born again church pa ay nasagot po at nabigyan po ng linaw. Then natutuwa po ako kasi sa patuloy ko pong pag-aaral ay discover ko yung bawat teaching pala nitong Roman Catholic Church biblical and historical po. Kasi sinabi mo noon na iba talaga yung yung treatment niyo ni Mama Mary. Yes po. Bilang dating mula sa naturang sikta, naturang grupo, ano lang ba si Mama Mary para sa tingin niyo noon nung andun pa kayo? Hindi naman ako dumating sa point na nagbasag ako ng rebulto. Kasi syempre bilang paggalang ko na rin sa aking mga magulang dahil lagi ko naman nakikita yun sa bahay noon nung lumaki ako. Ang treatment namin kay Mama Mary ay isang ordinaryong tauhan sa Bible, no? So ordinary character in the Bible. So hindi namin siya binigyan ng veneration na kung anong nararapat para sa kanya. Yung pagiging worthy niya, at saka yung pagiging sinless niya, yung immaculate conception ni Mama Mary. At saka siyempre yung teaching na may kapatid si Jesus, no? At nabigyan niyo ng linaw dito sa punto por punto nung napanood ko po yung video ninyo. So, na-amaze po talaga ako. Sabi ko, tama, no? A perfect God will not be coming from sa isang vessel na hindi rin perfect. So, doon talaga ang unang araw talaga na nagbukas yung aking heart sa Roman Catholic Church is because Mama Mary parang tinouch niya talaga ako nung gabi na yun eh. Then pagdating ng morning, Assumption of Mary, Feast of Assumption of Mary. So talagang kinilabutan ako nung araw na yun, Brad, na nagsimba kami ni Mrs. And then nung next Sunday, binanggit ng pare yung about sa Eucharist, that the grace of God, salvation, that the Holy Eucharist is the reminder of how great the love of God for us is. So doon po talaga nalambot yung aking mga tuhod ng time na yun. Nung hindi ko nagawang lumuhod sa harap ng mga rebulto na ito, na dati hindi naman namin sinisimba at dahil sabi nga Diyos-Diyosan. Pero nung nabasa ko po at napanood ko sa inyo, yung mga images na pinagawa ng Diyos Ama, talagang biblical po. Tsaka holy, sila nga itinatawag na holy images. Po. At hindi naman siya sinasamba. So far ngayon kasalukuyan po kayong nag-undergo ng catechism. So Yes, ngayon pa lang kapatid ay desidido na po kayo 101% yes po po. ito simbahan. Yes po. Gusto ko na nga sana pabilisin yung binyag. Kaya lang po, siyempre may schedule naman sinusunod. At saka, continuous naman ang aming dialogue ng parish priest dito. Kasi, pakakilala ko rin kakilala rin nung parent ko, tsaka ng kapatid ko yung pare dito. So, parang, nung una hindi ko naman pinapansin eh. Pero itong nagkakaroon kami ng dialogue at saka may mga future plans na pinag-usapan kami. Sabi ko, pray lang tayo, Pads, kung anong will ni Lord para sa akin. Basta sa ngayon, bago ako maglabas ng mga statement o ng mga syempre kasi marami pong nagtatanong at nagtataas ng kilay dahil sa nangyari sa akin. Anong nangyari sa akin? Kasi dati, kung makatulik sa rin ako sa simbahan, wagas din. Pero yun nga, sasagutin ko yun at
pag ako po yung nabinyagan na. Ayan Ito po. po yung first time na umarap ako sa public regarding this, regarding my conversion. Although nagpo-post ako sa Facebook, pero hindi ko pa talaga nabibigyan ng explanation kung bakit o ano nangyari sa akin at na-convert ako. Mm. So yun po. Ano yung naramdaman ninyo na dati ay hiwalay kayo papuntang simbahan, ay ngayon isang pamilya na kayong papunta sa simbahan bawat linggo? Yes po. Excited po. Mas excited na ako sa kanya ngayon. Bawat linggo, excited na. Then, pa lang, midweek pa lang. Kasi medyo malayo kami sa parokya, sa chapel lang kami. So sabi ko sana may mga ibang activity no, in the midweek. Para maka-attend kami ni Mrs. No? Halimbawa, kahit misa na lang sa midweek. So yun po. Sobrang saya. Tanong ko lang kapatid, ano po yung reaction ng pamilya mo, parents mo, mga kapatid mo na bumalik ka sa simbahang Katoliko or magpabinyag ka sa simbahang Katoliko? Gano'n sila kasiya? Napaiyak ba sila sa tuwa or Hello po. ano yung reaction nila? Ang alam ko po kasi yung mother ko ay talagang nagpipray sa akin. Pero malayo po ako sa mother ko. No? Yung father ko po ay dating MLK at namatay na po siya. Then, hindi pa po siguro alam ng iba pong mga kamag-anak. Yung mother ko pa lang po nakakaalam kasi kahapon anong Sabado nung tumawag siya, sabi ko sa simbahan ako magkakatikis. Nagulat po siya. Nagulat po yung mother ko bakit nasa simbahan ako at nagkakatikis. Sabi niya talagang parang hindi siya nakapagsalita at tinanong niya kung ano na raw yung born again. Sabi ko wala na yun, na bumalik na ako dito sa katotohanan. Talaga pong tuwang-tuwa siya nung time po na yun. At sabi niya nga, kung buhay si Papa, talagang siya yung pinakamatutuwa talaga. Kasi dati tuwing Sunday, sila ay doon nagsisimba sila ni Mama at si Papa nagsiserve sa altar. Samantala doon ako nagsisimba sa kabila. So, yun po. Talagang natuwa sila. Ano yung reaction mo kapatid na natuwa yung mama mo? Napaiyak ka ba? Natuwa sila? Opo, talagang kakaiba yung feeling. Yung makita mo yung parent mo na meron kang nagawa na katutuwa niya. Iba yung dating noon sa bilang anak eh. So, yun po. Ang paglapit ko kay Lord, talagang hindi lang ako na-bless. Pati yung mga parents ko, pati yung wife ko, yung biyanan ko po. Kasi Catholic din po yung yung mother-in-law ko. At syempre yung mga anak ko. Yung anak ko po kasi na panganay, 7 years old, magsi-7 years old. Pag Sunday po dati, lagi niya ako niyayaya na, Papa, magsimba na tayo sa Katolik. Sabi ko, sige anak, kayo lang, ihatid ko lang kayo. So ngayon, kahapon po nung nagsimba kami, sabi niya, nung sa simbahan kami, hinila niya po ako at tinanong niya ako, Papa, lagi ka na ba magsisimba sa Katolik? Kasi parang napansin niya po na ilang linggo na, mag-isang buwan na tuloy-tuloy na akong nagsisimba. So sabi ko, oo anak, na magsisimba na ako. Tapos grabe pong tuwa niya at inalikan niya po ako. So bilang father, yun ang isang bonus na lang kumbaga yun, no? Sa blessings ni Lord na sama-sama kayong family sa isang church at saka lalago yung paglaki ng mga bata under the teachings of the Catholic Church. At i-assure ko na bilang father na yun ang magiging kamulatan ng aking mga anak. At saka yun ang magiging foundation ng family namin. So, yung may gabi kapatid na na-share mo kanina na buong gabi ka nanonood ng isang video at parang Yes po, maraming video po yun, Brad. oo. At Tuwing tanong po. oo. At pagkabukas agad ba nagsisimba ka o ano nung Yes nangyari? po, agad pagka kinabukasan kasi nung gabi nagkwentuhan na kami ni Mrs. at
Siyempre tuwang-tuwa na siya dahil sinabi ko na sa kanya na nasagot na yung mga tanong ko sa simbahan mo at talagang pwede mo na ako ulit ayain magsimba. At yun po, nagsimba po kami at sama-sama yun po yung first na simba na talagang open yung aking heart at aking mind sa misa, sa lahat ng nangyayari sa misa mula sa simula hanggang sa huli. Doon ko po talaga ninamnam at doon ko po unang ginawa na lumuhod sa church. Yun po. Ano yung kaibahan? Kasi napaka-active mo sa born again. Ano yung nakita mong kaibahan, yung feeling po ninyo, yung kaibahan ng pag sisimba sa Catholic, sa simba natin sa Catholic at sa born again? Siyempre po, ang pinagkaiba, mas mahaba yung prayer time, no? Doon sa born again. Kasi habang nagtutugtog, yun nga, yung tinatawag ko nga doon nagkaroon ng emotional manipulation kasi una, tutugtog ka muna ng masaya. Siyempre, masaya yung tao. Sunod, hanggang pa-slow yung kanta. So, yung emotion mo going with the music, kaya kikarried away ka eh. Tapos, siyempre, ipaprompt ka ng preacher na ganito. So, gusto ko magkaroon ng fair, no? Magkaroon ako ng fair na worship na yung mind ko ay conscious. Walang nangyayaring manipulation. So, nung nagsimba ako sa Catholic Church, yung unang simba ko, the Feast of the Assumption, doon ako nagkaroon ng very conscious na pagsisimba na it is by the mind and by the heart na I am doing this because I know it's the truth. It's the truth. Yun ang totoo at ito ang dapat. So without any manipulation using the music. Yun po. Yung pinagkaiba Opo. na nakikita ko. At hindi ka nag-iisa, kapatid, kasi kasama din natin si Brother Gabriel na dating born again. Baka may tanong ito, Brother Gabriel. Ay, opo. Ayan. So, sige, sulitin ko na nga ang pagkakataon na makapagtanong. Magandang gabi po sa iyo, kapatid, no? Nabalitaan ko na napakinggan ko kanina na naanib ko po pala sa born again. Kapatid, ito na lang po yung tanong ko po kasi syempre parehas na po tayo nasa Catholic. Di ba po yung nagdadaos po kayo dating sa cell group? Ngayon, nag-cell group po pala kayo, youth leader. So which is naranasan ko din po noon. Ngayon, ito po yung tanong ko po, simple lang naman po. Ano yung maaaring yung maging mensahe po sa mga dati po nating nakasama sa born again o yung mga born again? Baka may mga katulad pala natin po, kapatid, na naanib sila doon pero wala naman po sila talaga totaling puso na atakihin yung ating simbahan pagkus naghahanap lamang sila ng kasagutan o hindi na satisfy yung kanilang mga kasagutan pero wala naman silang masamang intention or ano po sa ating simbahan. Ano pong gusto niyong mensahe po sa mga kapatid natin nasa born again pa po? Ganun. Para sa mga nasa born again church ngayon, no? Kasi shinare ko naman itong link, yung Facebook live doon sa aking Facebook. Baka may mga nanonood po doon na mga nakilala sa akin at yung mga dating nakasama ko sa House of Prayer Church at saka sa born again church, no? Na talagang naghahanap ng katotohanan. So yung mensahe ko po ay buksan nyo ang inyong puso, ang inyong kaisipan. Huwag kayong mabulag, huwag kayong mag-stop sa kung anumang maging fair sa paghanap niyo ng katotohanan, and I try nyo examine yung biblicality ng Roman Catholic Church at yung historicity ng Roman Catholic Church. Try nyong lawakan ang inyong pangunawa, ang inyong pag-iisip, at saka hanapin nyo yung katotohanan na hindi lang puro blessing, puro prosperity ang gospel na dinadala ni Lord Jesus. At saka, kung talagang gusto nyong makilala si Lord Jesus, mag-attend kayo ng Mass. At saka, ang bawat part ng Mass ay intindihin ninyo. Then, mayroong biblical explanation dyan kung ano yung makaganapan ng bawat pangyayari sa Misa. At saka, doon nyo talaga ma-realize that the Lord Jesus Christ
is in the Holy Mass. The Lord Jesus Christ is in the, kumbaga, is in the Holy Eucharist. Walang no, walang ibang identity yung Christianity dapat kundi yung Catholic Church lang. Yun lang po ang mensahe ko sa kanila. Thank po, you po. salamat. Maraming salamat po. Yes po. Baka may tanong ang ibang kapatid natin. Okay, bro. May tanong ako. Si Hello, Brother magandang Wendell. gabi, Hi, bro. Father. Welcome home po, kapatid. Nang Salamat po. nagsuri ka, kapatid, ano po ba yung gusto mong maintindihan na mapaliwanag sa simbahan na katanungan mo? Una mong gusto talaga maintindihan. Yung dati po, yung dati. Nung pagsuri ko po. Siyempre, ang gusto ko talaga noon, ang una kong maintindihan ay itong mga images, itong mga rebulto. Siyempre, kung ano po yung yung desire ko talaga na masagot. Yung worship of idols, yung kay Mama Mary, itong mga fiesta, itong mga prosesyon, itong pagpipray po ng paulit-ulit. Yun, lahat po yun. Yun po yung ng time na inaya na ako ni Mrs. sa church. Sinagot ko po sa kanya, parang hindi ako mag-grow. No? Gusto kong maghanap ng church kung saan ako mag-grow. Yun pala, dapat nung time na yun talagang inaral ko na sana yung Catholic Church. Talagang hindi sana ako nagtagal ng ganito. Pero thanks God na rin po dahil yung mga katanungan ko na yun, yun talaga yung mabigat eh. Yung kay Mama Mary, itong mga idols, itong mga paulit-ulit na prayers, yung mga fiesta, yung mga santo, yun po. Yung pagpapanalangin sa mga patay, yan po. Pero sa ngayon po ay malinaw na po sa akin at nabigyan na po ng kasagutan. Then thanks God po at patuloy pong naliliwanagan ako dahil dito sa mga video gaya nito sa punto por punto, sa mga iba pa pong video, iba pang mga books na pwede ko makuhaan ng sagot na aking mga katanungan. So, paano mo una natuntun ang punto por punto? Meron bang nagikayat sa iyo na makinig, manood sa punto por punto? Wala po, kasi yung gabi na yon, ang napanood ko sa Facebook, nung video, about sa isang pari na parang nagpipreach yata siya. Parang nangangaral yata yung pari doon sa may namatayan sa isang parang funeral, eulogy. Tapos, siya ay dating pastor. Oo, yung dating pastor ng Born Again. Opo, na naging So, na-intriga po ako doon. No? Nag-YouTube ako. Then, encounter ko doon si Noe Dura. And then, yun na. Siyempre, nakasama na doon pag nag-search ako sa YouTube. Nakasama na rin doon yung punto por punto sa baba. So, lahat po nang nag-appear doon, pinanood ko na po yun. Tsaka yun, hanggang sa napunta na ako sa Facebook na to, ni-like ko na, napanood ko yung mga debate ni Father Gitgano. Tsaka, yun. Yun na po ang tuloy-tuloy na po ang aking panonood. At saka pag-follow po ng programa niyo. Okay, Brad Kenneth. Salamat po sa pagbigay ng testimonya at conversion story ng ating kapatid. Baka po may tanong ano yung pangalan po niyo kapatid kasi Janice yung nakapangalan, may mga lit viewers po tayo at saan po kayo? Sorry po, kasi ito ay account ni Mrs. no, cellphone po ni Mrs. kasi yung cellphone ko ay hindi masyadong malakas yung signal. Ang pangalan ko pa ay si Ariel Band. Gustong na-share na rin po yun ni Father yung aking post at yung message ko po sa kanya. Opo. Yan po. At tapos puso kaming nagpapasalamat sa iyo kapatid, no?
na sa pagpasok dito sa ating panyaya sa iyo na magbigay ng testimonya at napakagandang testimonya yung narinig namin at marami pa kaming natutunang aral mula po sa iyong testimonya. Salamat po at patuloy lang po sa panunood at pagpanalangin at pag-aral sa ating simbahan. Salamat po. Ayan po. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At na-refresh po yung... Sige po, thank you po. God bless po.